niyang kalilimutang mag-subscribe sa aking channel. Pindutin mo din ang notification bell button para lagi kang updated sa mga napapanahong balita. Letters on the sky, burning. Ito na tayo guys sa chapter 2 ng vlog kong ito. Ayan, sa chapter 2 guys, makikita natin ang mga activities dito na nagbo-bolt na sila ng punlang pananim na palay. And guys, ayan, nililinis niya ang mga ugat para matanggal yung mga lupa na nakadikit at mga putik, dahil yun ay parang paste kasi yun guys, yung lupa pag nakadikit mahirap paghihiwalay na pag magtatanim na. Siyempre yun isang nakakabagal guys, pagka magtatanim ka magkakadikit yung mga ugat ng palay, paghihiwalay mo pa pampabagal yun guys. Kaya itong mga nagbubunot ay alam na nila ang gagawin nila para mabilis ang pagtatanim ng mga palay. And guys, kaya ngayon makikita natin ang manual labor guys, kung paano ang magbunot ng mga punlang palay. At manual labor pa lang tayo guys, dahil wala pa tayong machine na gagawa dyan. Wala pa lang machine na makagawa ng pagbubunot ng mga punlang palay. Hindi kagaya ng pagtatanim guys, ay mayroon ng machinery na pwedeng magtanim ng palay at di na kailangan ng mga manual labor ng mga tao. Ang kawawa guys ay mga nagtatrabaho sa bukid, ay mawawalan na sila ng hanap buhay. Kagaya yan guys, mga yan na naghahanap buhay ng mga yan sa bukirin. At yan ay pag sumahod sila, mayroon silang pambili ng ulam, pambili nila ng bigas at kung ano pang kailangan nila, na kung mayroon man silang pamilya, yung mga sahod nila ay bibigyan nila sa mga anak nila, alaw sa mga anak na napapasok sa school guys. Yan kasi ang isang hanap buhay ng mga manual labor guys, mga nagbubukid. Ayan guys, makikita natin na pag mayroon ng machineries guys ay madidelete na naman ang ito, mapapatalsik na naman sila sa kanilang trabaho, mawawalan sila ng trabaho mga guys, at kawawa sila dahil mawalan na sila ng hanap buhay. Sayang din ng mga asset nila din, ang bibilis nilang gumawa, ang bibilis nilang magbunot. Yan, kita nyo, dalawa-dalawang kamay guys, left and right kung magbunot ang mga ito labor guys. Ayan, kasi yung pagtatanim guys ay mayroon na kasing machine na gumagawa na ng pagtatanim, at nasa ibang bansa pa lang yun guys. At makikita nyo dito sa vlog ko, sa short videos ko sa channel kong ito, i-search nyo lamang guys sa short videos sa YouTube channel ko, Umasenso ang Agriculture. Yun guys, ang isa-search nyo at makikita nyo doon guys ang bagong machinery na siya na mismo ang nagtatanim at mawawala ng mga manual labor.
Mabilis talaga guys ang paggawa, kaya lang kawawa na ang mga taong nagmamanual labor, mawawalan na sila ng trabaho. Itong yan lang naman ang hanap buhay nila sa buhay, magtanim, mag-harvest, at mawawalan na sila ng trabaho, at sila ay mga kawawa na mga guys. Kung lahat na ay machineries na ang gumagawa, saan na ngayon mapupunta ang mga labor? Saan na sila maghahanap buhay ngayon guys? Ayan, mawawalan na sila ng trabaho, at siguradong magkakaproblema na ang mga ito, at siguradong dudulog na sila sa mga matataas na agency, at magsasabi sila ng kanilang mga problema dahil mawawalan na sila ng hanap buhay. Ayan guys, kaya ano kaya ang magandang solusyon dito guys? Kasi ang technology natin ay umaasenso na. Mayroon na rin nagtatanim ng palay na machinery. Ngayon, ang wala pa lang dito sa Pilipinas ay yung nagbubunot ng punlang palay. Yun ang wala pa guys. Pero yung pagtatanim na ng mga machineries ay mayroon na guys sa ibang bansa. At kagaya ng nasabi ko, kung gusto nyong makita, mayroon akong vlog guys, mayroon akong video na short videos na ang machinery ang nagtatanim. Kung gusto nyo makita guys, search nyo lamang doon sa channel ko, agriculture ang umaasenso. Ayan, modernong technology na pagtatanim na, hindi na manual labor. Ayan guys, kaya malaking problema guys pagka puro machineries na ang gumagawa, at kawawa ang mga labor natin dahil sila naman ay mga may asset, mabibilis namang gumawa. Ayan, madidelete na sila guys, mapapatalsik na sa kanilang mga gawain sa bukid. Ayan guys, mabilis ang pagbubunot. At ayan, kukunti lang ang natitira guys, marami na silang nabunot. At maghapon ngayon guys, yan ay matatapos na yan. At bukas daw ay tatanim na guys, at bukas ay may bibidyo na nun guys, at makikita natin dito ang mga magtatanim ng palay. Kasi pagkatapos ng bunutan, ang susunod na activities ay taniman na. At pagkatapos ng taniman guys ay mag-antay naman tayo ng 110 days bago mag-harvest guys ng mga palay. Yun ang time na hintayin natin pagkatapos natin na i-tanim ang mga palay. At siyempre marami pa activities guys, hindi yung naitanim na ay tama na, hindi guys. Kailangan din ma-maintain yung kaligtasan ng mga palay, kailangan din sila yung mga malusog. Ano ang gagawin? And guys, ang number 1 ang gagawin ay sprayan ng insecticide. Ayan guys, para hindi lamunin ng mga insekto ang mga palay natin. At pagkatapos naman ng spray guys ay maaaring sabugan na naman ng
pataba o fertilizer guys na solid. Kasi dalawang klase guys ang ating fertilizer ngayon. Mayroong solid at mayroon ding liquid mga guys. Ang solid ay sinasabog lamang guys sa mga palayan pagka gusto natin silang patabain. At ang requirements nun guys ay kailangan may tubig ang sasabugan natin ng fertilizer, kasi kailangan may tubig para malusaw ang mga solid fertilizer. Guys, at ito na tayo, taniman na guys. Makikita natin na may nagtatanim na. Ilan sila? 6 yan guys, 6 na magkakadikit. Ayan, tingnan nyo ang mga kamay nila guys kung gaano kabilis. Yan ay mga manual labor guys. At kung iisipin natin guys, sila ay mga magagaling na magtanim ng palay. Obserbahan nyo mga kamay nila guys kung gaano kabilis magtanim ang mga kamay nila. Ayan guys, oh, tignan nyo. Ayan ay isang asset nila, ang mga ito, manual labor. At kung mayroon na naman tayong machineries na magtatanim ng palay, saan pupunta na naman ang mga itong labor na ito? Mawawalan sila ng mga trabaho guys, at siguradong magre-reklamo na naman ang mga ito dahil mawawalan na sila ng hanap buhay. Kasi yan ay hanap buhay na nila guys, kasi kita ninyo man kung gaano kabilis. Ayan, ayan ang kanilang kontra guys, trabaho, hanap buhay nila yan. Ayan, mabilis lang guys. Kaya ang technologies natin ay bumibilis at umaasenso ang mga technologies natin, pero mawawala na ng hanap buhay ang mga tao na manual labor. Kagaya niyan guys, pag mayroon ng planting machine na gumagawa dyan, di wala na silang hanap buhay. Paano na sila mabubuhay ngayon? Ayun na ang export nilang gawain ngayon, planting rice guys. Ayan. At kaya bumagaan nga ang agriculture na farming dahil magiging machineries lang at napakabilis pa. Ang problema lamang ay maraming mawawalan ng trabaho. Madidelete na sila sa kanilang trabaho. Wala na silang magiging hanap buhay dahil machineries na ang gumagawa. Kagaya ng pag-harvest guys sa Channel 3, mapapanood natin yon sa Channel 3. Ang harvesting ng mga palay ay machineries na gumagawa doon. Dalawang klase ang machineries na mag-harvest guys sa mga palay natin. At yun ang ipapakita ko, yan ang mga reaper na dalawang klase. Yung isang klase na reaper ay kahit may tubig ang harvesting ng rice na palay ay kaya niya, at hindi mo po problemahin kung saan niya ibabagsak ang mga
butil ng palay na hinarvest niya. Yun ang isang design guys na makikita natin sa naipapakita ko. At yung isa naman ay para sa tuyong lupa. Pagka nagka-harvest siya, tuyong lupa, yung mga inani o na-harvest na o na-treasure na butil ng palay ay nakasalok lang ang mga sako guys, at pagka napuno na ay tatahin na at ihuhulog na sa lupa guys, dahil wala naman tubig, tuyo ang mga lupa. Ganun guys ang isang klase ng reaper. So dalawa guys ang ipapakita ko rito na reaper. Isa para sa matubig na i-harvest ng reaper, at yung isa naman ay para sa walang tubig. Yan guys ay papakita ko sa chapter 3 na style ng mga reaper machine, yung harvesting machine ng rice o palay. Yan guys, kaya ang maganda lang naman sa reaper guys ay yung isang design ay maganda kahit na nakahiga na ang mga ay harvest ng palay, mga rice palay, kahit nakahiga na guys ay kaya pa rin niyang kukunin at puputulin at treasure ang laman guys. Ganon ang isang style o isang ikaganda ng reaper machine o rice harvesting machine. Yun ang ikaganda niya guys, kahit nakahiga kaya niyang putulin at i-treasure niya guys. At may isa pang kinakaganda niya guys ay siyempre kasi ang mga bukirin, pag mayroon ng irrigation yan, hindi mo na matanggal guys ang mga tubig, dahil ang tubig ay marami na dahil nga irrigated. Nakasubo na ang mga tubig galing sa irrigation. Kaya ang isang design ng isang reaper ay para sa mga may tubig, at kahit may tubig guys ay kayang-kaya niyang putulin ng mga palay at ay treasure niya guys. At yun ay ang isang style o isang design ng reaper na makikita natin sa chapter 3 na videos ko. Kaya huwag niyong kakalimutan guys, abangan nyo lagi ang mga bago kong videos na i-upload ko, dahil mga magsasaka ay marami kayong matututunan dito sa mga bagong technologies para gumaan ang pagpa-farming nyo, gumaan ang mga pagbubukin nyo o pagsasaka ninyo. At yan guys, ayan, ang bilis nila ayan. Pinapanood ko ngayon guys ang mga nagtatanim ng palay. Ayan, kung gaano kabilis. Ayan, parang naglalaro lang guys. Kasi yan ay mga export na yan. Nasubukan ko na rin yan guys kung gaano magtanim ng mabilis. Ayan, nagkanta pa tayo guys na nakalimutan ko na lang. Planting rice is never fun. Ganun guys yung kantahin. Dahil lang hindi ko na alam, nakalimutan ko na yung ibang words, lyrics niya. Yun lang ang matatandaan ko. Planting rice is never fun. Ayun.
Ayan, nakaabot na sa dulo yung isa. At natapos na guys. Ayan. Makikita din rin dito guys na kahit katatanim pa lang o wala pang tanim ang isang parte ng bukirin ay pwede lang sabugan ng solid fertilizer. Yun ang tinatawag nilang sa Ilocano, basal. Basal ang tawag nila dun guys. Katatanim lang o hindi pa nataniman ay pwede lang sabugan ng fertilizer. Ayun guys, yan. Yan, konti na lang guys ang hindi pa at malapit nang matapos yan guys. Yan, pag natapos na yung isa, dalawa sila sa umpisa doon sa dulo. Ayun, sakto na matapos na ang gilid. Ayan guys. At pagkatapos nito, yung tabi na naman yan na box o parte ng bukirin guys ay yung isusunod. At wala pa yung guys, yung sasabog ng fertilizer. Siguro guys mamaya lang. Mayroon na yung nagsasabog mamaya. Nakikita natin guys na pwede ring sabugan. At mayroon pa palang isang anti-snail guys, yung na i-spray din guys, yun anti-snail. Ayun, para sa mga snail guys na kumakain ng pananim na palay. Pag hindi mo ni-sprayan yun guys, mabubuhay ang mga snail, mga yellow yun guys eh. Kakainin niya lahat ang mga yan kasi nabubuhay sila sa damo, bubuhay sila sa palay. Kaya kailangan within 1 week o katatapos lang na naitanim, pag marami siyang tubig. Yan, sumusunod na activity pala dyan guys. Pag-spray, yan, pag-spray ng anti-snail. Yan guys, hindi lamang insecticide ang kalaban natin guys sa mga pananim na palay, hindi lamang insecticide, pati kuhol mo yun guys ng mga yelo. Kakain nila guys ang mga pananim na palay. Yan ang mga kinakain nila, kaya kailangan ma-spray yan ng anti-kuhol para hindi yan maubos yan guys. Kakain nila talaga. Simple kasi yan, hindi yan pwedeng maubusan ng tubig para laging malusog ang mga palay. Laging may tubig guys, lalo na pagka sinabukan ng fertilizer na solid. Dapat hindi mawawalan ng tubig, pero hindi yan mawawalan guys dahil meron ng irigasyon ng Kusili Bangged Abra. Pinagkabubuti guys ng Kusili Bangged Abra dahil kahit walang ulan, halaman, ulan na o bagyo na malalakas, talagang malakas. Ayan guys, yan ipapakita ko. Ayan, napakabilis nito. Ayan, sayang mga asset ng mga ito. Pag patalsakin na naman ng mga machineries ito, kasi mayroon na tayong machineries talaga na nagpa-planting rice.
Ayan. Guys, bilis maubos yung hawak na. Ayan. Kikita natin guys, maraming tubig. Ayan, siguradong pag may alcohol yan, mabubuhay ng alcohol yan pag dinispray ng pampatay ng alcohol. Kasi mayroon ng guys anti-alcohol na gamot. Hindi lamang insect ang kalaban na guys, pati may alcohol na rin. Yung alcohol na yellow, anti-alcohol, anti-snail at anti-insecticide. Kaya dalawa ang kalaban natin guys, insekto at saka alcohol. Kaya pagkatapos nito, pagka umusbong ng pananim, ay dapat may spray na ng alcohol bago nila ubusin ang palay. Alam naman guys, ang alcohol ay talagang kakainin niya yan, aakyatin niya. Ayan. Ilang minuto na lang guys, tapos na yan. Ayan. Malapit nang matapos guys. Ayan. Nakarits na sa dulo yung mga iba. At yung iba ay malapit na rin. Ayan. Kakadikit na yung dalawa. Dahil lapit na sa dulo. Lapit na sa dulo guys. Ayan. Tapos na. Ayan. Yan. Yung mga iba ay tapos na. At ikakalat na naman guys ang mga nakabigkis-bigkis na punla ng palay. Ayan. Hindi pa nagkalat guys sa kabila. Ayan. Nagkahapot na. Ikakalat na. Ayan. Ikita natin guys, papakita ko. Yan din ang isang activity pa guys. Kalat mo ang mga pananim na punla ng palay na nabunot na. Ayan. Ikalat niya lahat ng guys. Karga niya lahat yan. Ayan. Para mabilis ang pagtatanim ng palay. Guys, yan ay isang activity sa farming. Yan. Kita nyo naman guys kung gaano kasipag ang mga Pinoy sa pagsasaka. Ayan. Kahit malambot na putik yan guys, alam ko na yan kasi naranasan ko na rin yung ganyan guys. Yung mga magulang ko rin ay mga nagsasaka rin. Kaya alam ko ang mga trabaho sa bukid. Ayan. At medyo maluwang lang ito guys. Itong susunod. Pero mabilis naman yung anim sila guys. Pang-pito yung sabong ng fertilizer, pang-pito yun. Pag tumulong pa yun, pagkatapos ng magsabog ay
sa kung na yun, magtatanim na rin guys yun. Pero hindi pa nagsasabog kasi hindi pa tapos yung isang part guys. So pag tapos na yun, maglilipat na sa kabila yun. Magsasabog na yun guys. Yung solid fertilizer, yung tawag doon ay basal. Tawag ng mga Ilocano doon ay basal. Basal, ibig sabihin first na fertilizer pagkapatapos na yung tanim. Ayan. Marami na silang nagkalat, pwede na magtanim. Ayan, marami pang kakalat guys. Hindi pa natapos. Ayun, patapos na, tatlo na lang ang hindi pa tapos guys. Pag natapos ng tatlo, lilipat na sa kabila. Yung tatlo pala guys ay dito na sa kabila mag umpisa na pagtatanim. Ayan, kinakalat lang guys para hindi nakaka-istorbo sa pagtatanim nila. Ayan. Ayan guys, may kalat na dito sa dulo. Babawasan ng tubig yata guys kasi masyadong marami mo. Pagka itanim mo yung palay lulubog yung palay. At ang kalaban natin guys yan, alcohol. Alerto mga alcohol guys. Pag di mo ni-spray ang kagad ng alcohol yan, naku, ubos ang pananim na palay. Tatakaw mo alcohol. No, marami pang kakalat guys. Ayan. Ayan. Malapit ng may kalat ang mga pananim. Napon lang palay. Ayan. Malalim talagang tubig guys, masyado na itong malalim. Kaya nilagyan ng leak doon sa kabila. Guys, pabilisan na yung tatlo. At nag-umpisa na rin yung tatlo doon sa umpisa doon sa dulo. Doon guys.
malapit na silang makarating dito sa dulo rito. Ayan. Ayan. Kung maluwang-luwang guys, taniman na yan. Ako maghapon guys, na kaya ko yan. Kaya ko planting rice is never fun yan guys. Yan guys, malapit na. At nandyan na siguro yung magsasabog ng pataba o fertilizer kasi malapit na matapos ito. Lilipat naman sa kabila. Ayan. Please use EasyBiz. Please use EasyBiz. Ayan guys, malapit na yung dalawa ay tatlo. Ayan. Ayan guys. Please use EasyBiz.
Ayan, tapos na guys ang isang part ng bukirin at dito sa tabi niya lililipat naman guys. Dito naman magtatanim sa mas maluwang na part ng bukirin guys. Ayan guys, lumipat kagad. Ayan, walang hinto-hinto guys, walang dire-diretso yan na planting guys. Ayan, planting rice kagad-agad, walang pay-pay nga. Talagang expert sila sa ganyang trabaho guys, pagtatanim ng palay. Ayan. Please use easy biz. Ayan. Mas maluwang yata itong guys, doon nilipatan na ng tabi niya. Tapos na mas maluwang ng konti. At marami pang tubig. Parang nalulubog yung mga palay na tanim nila. Oo, marami masyadong tubig. Please use easy biz. Yan guys, ganyan kaluwang. Yan, ganyan kaluwang yung susunod ngayon sa taniman nila. Ayan. Talagang maluwang guys, parang doble yata ang luwang. Siguradong tatagal sila dyan guys, dahil sobrang luwang. Doble yata ang luwang ng kabila. Ayan, abangan natin guys yung tao dyan na magsasabog ng fertilizer. Please use easy biz. Ayan na guys, yung sasabog. Ayan. Yan na. Mayroon siyang bag na timba. Yan yata, oh. Nakabag pala, yung timba pala yung nakasabit sa kanyang balikat. Ayan guys, ayan. Sabog na guys, sa bagong tanim lang, kanina lang. Yan, makikita nyo guys kung maganda pagsabog niya, walang laktaw guys. Pagsabog na niyang solid fertilizer, kasi kung laktaw guys ay siguradong hindi pare-pares ang laki ng mga palay. May maliliit, may malalaki, may matatangkad, ganun guys pag hindi pantay pagsabog. Kaya yan guys, maingat din sa pagsabog itong magbubukid na to. Ayan, nakikita naman guys, yan. Pantay-pantay ang pagsabog guys. Ayan. Bagong tanim pa lang guys yan. At sinabukan kagad ng fertilizer. Ang kulang pa lang dyan guys ay yung anti-kuhol, para masabugan ng mga kuhol at mamatay na sila dyan guys. Spray din ang gagamitin guys, spray ang gagamitin sa anti-kuhol. Kagaya ng spray na pang insecticide, yung pang insecticide na pang spray ang ginagamit guys sa insecticide. At kagaya rin ng kuhol, spray din guys ang pampatay ng kuhol para hindi nila ubusin ang mga pananim guys.
Ayan, kaya dalawa ang kalaban natin guys sa pagtatanim o pag-aalaga ng palay. Isang kuhol, yung kulay yellow yun guys, ng mga kuhol, yun ang kumakain ng palay. At ang pangalawang kalaban natin guys ay yung mga insekto. Kaya kailangan din natin mag-spray ng insecticide. Ayan guys. Spray na tayo ng anti-kuhol mamaya guys. Makikita natin dito, yun ang kasabay na activity guys dito. So masabay din yun ang anti-kuhol. Mamaya makita na natin yung sprayer dyan guys. May sprayer yan guys, kasi i-spray mo yung insecticide at yung anti-kuhol guys. Pero unahin nyo muna yung anti-kuhol, kasi yun ang talagang uubusin nyo lahat mga pananim yan guys pag di sila na-spray yan, pag di sila mapatay. Ganun guys ang kalaban natin, isang kuhol at isang insecticide. Guys, kapag nasabukan niya lahat ng kabila guys ng fertilizer, ang isusunod naman niya ay itong ginagawa nilang tinataniman. At dito ipapakita ng nagsasabog guys ng fertilizer ay kahit wala pang pananim, ang bukid ay pwede ng sabugan ng fertilizer na solid. Ayan guys, kasi importante na laging mataba ang ating lupa na tinataniman para mabilis lumaki ang mga palay. Ayan guys, di pa tapos ang sasabog ng fertilizer. Makikita natin doon sa dulo, sasabog pa lang guys, sasabog ng pataba doon sa dulo. Ayan guys, lapit nang matapos yung nagsasabog ng fertilizer ngayon. At sa lahat ng mga taga-syudad guys,
hindi pa alam ang mga proseso sa farming, rice farming, ito na. Para malaman nyo at hindi kayo behind sa rice farming. Lalo na yung mga taga-syudad guys, hindi na nila kailangan pumunta pa sa farm at tingnan ang mga ginagawa. Hindi na kailangan guys, dito sa video kong ito, napakalinaw guys. Ayan, makikita lahat dito ang mga activities sa farming bago mag-harvest. Kaya panoorin nyo guys hanggang sa dulo ng video ito. At pagkatapos ng video ito, ang susunod ko naman ay ang rice harvesting. Yan ang susunod naman dito guys. Yun yung channel 3. Ito naman yung channel 2. Kasi yung channel 1 guys ay upload na. Ngayon ay channel 2 pa lang tayo. Ayan, tapos na yung kabila guys. At yan yung, andyan na yung nagsasabog ng fertilizer. Yan guys, panoorin nyo guys, nagsasabog na siya. Ayan, so makatatapos lang. At pati itong, at lahat ito guys, lahat ito, kahit wala pang tanim, ay sasabugan niya guys ng solid fertilizer. Ayan, makikita nyo naman guys, wala pang pananim pero nagsasabog, sinasabugan na niya. Ayan, ganun pala guys, kahit wala pang pananim, basta nakakulong yung tubig. Kasi pag umaagos yung tubig ay yun lang, hindi na maganda dahil lahat na ng mga fertilizer ay matatapon na. Yan. Yan guys, nakikita natin yung nagsasabog ng fertilizer. Yan guys, lahat ng kahit bagong tanim pa lang sila sabukan na niya. Yan. Na-obserbahan natin guys na pwede na palang magsabog ng fertilizer kahit bagong tanim o wala pang tanim. Ayan, ay mabilis lumago at malulusog ang mga aning palay. Ayan. Ayan. Kakarga na niya lahat. Ayan, kinarga na niya lahat ang fertilizer na natitira guys sa kanyang timba na nakasabit sa kanyang balakang. Ayan guys.
Kaya lang sa fertilizer na karga niya ay walang matatapon guys. Ayan. Ayan na. Sasabog na. Ayan. Sa mga nataniman. Ayan. Obserba natin guys yung nagsasabog. Kung ano ang susunod niyang sabugan. Pag nasabugan niya lahat ang mga naitanim na napalay guys. Ayan. Ano kaya ang susunod niyang sabugan? Yun ang panoorin natin guys. Ang susunod niyang sabugan. Ayan guys, yan. Natapos na nagsabog ng fertilizer sa mga naitanim. At ngayon guys, ayan. Nakita nyo guys, nagsasabog na siya sa wala pang tanim. Ayan, pwede pa lang ganyan guys. Hindi pa nataniman. Tataniman pa lang ay pwede nang sabugan. Tingnan nyo guys, oh. Wala namang tanim na sabugan. Pero pwede rin yan kasi tataniman din mamaya guys, yung mga yan. Lahat yan ay tataniman guys kasi nga ang punlang palay ay naka-ready na naitanim ng. Ayan. Ayan guys, isang activity na nalaman na kahit wala pang tanim na palay pwede lang sabugan ng solid fertilizer. Ayan guys. Guys, ayan, sige, sabog lang ng sabog. Ayan, tapusin mo na yan guys. Sabog lang ng sabog. Ayan. Ayan, sasabog pa rin guys. Ayan. Sabog ng sabog. Kalatan natin guys. Sabog lahat. Kahit wala pang pananim. Ayan. Sakto yan dala niyang pampara o fertilizer na solid. Solid fertilizer. Ayan guys. Ayan guys, nagsabog pa lang. Ayan, hindi pa tapos. Maluwang talaga guys, maluwang talaga. Itong pangalawang tataliman guys. Ayan, sabog lang ng sabog at wala pang tanim. Ayan guys.
Ayan. Baka na niya ang exit ng tubig para hindi matkon ang kanyang fertilizer, guys. Thank you. Easy base. Ayan guys, sabog ng sabog. Sabang na tataniman. Ayan. Sasabugan na niya lahat. Lahat kahit wala tanim guys, ayan. Ubusin niya yung hawak niya sa hawak niyang fertilizer, yan guys. Kakunti na siguro trati iubos na niya. Ayan. Mga alikabok. Hindi yata machete yan guys, maring urea. Ayan. Bilis lumaki ito guys dahil nasugan ka agad. Bilis lumaki. May fertilizer ka agad. Ayan, sige lang guys, sabog lang. Ayan. Ayan, malapit na boss, o maluwang pa. Dahil lahat yata sasabugan na niya guys. Easy base. Ayan. Walang laktaw-laktaw yan guys. Puro sabog ng bug. Sigurado na tabak agad mga punlang palay, mga talim na palay. Isa yan kasi ang isang guys para mabilis lumaki ang mga tinanim na palay. Mabilis lumaki, mabilis ang maglusog at mabilis mag-green. Yan. Mabilis na. Guys. Marami pa. Hindi pa niya nauubos yung nasa timban niya. Yan. Yan guys, gasan na niya, naubos na ang fertilizer niya. Yan, gasan na niya ang timba niya guys. Ayan. At yan ay wala na, ubos na ang fertilizer. At yan ay tutulong yan guys sa pagtatanim. Tutulong na yan guys sa pagtatanim. At hindi pa na ipapakita guys yung pag-spray nila ng kuhol. Kailangan na-spray pa ng kuhol guys. Yan. Pero matin dito ang pag-spray ng kuhol. Yan guys. Antayin lang natin guys sa panoorin natin hanggang sa dulo ng video ito.
Ayan, para malaman natin kung ano pa ang mga activities dito habang nagtatanim. Ayan. Hindi na nahiya si Rico na ng tubig doon sa malayo. Ayan, naglalakad na naman niya lumayo. Hindi na naman siya active na magtatanim na. Nanonood na lang na naman yatang ayan. Yan, nagsasalita ang electric pan. CCTV guys. Very busy ang mga labor na sa pagtatanim ng palay. Yan. Walang hinto tuloy. Walang recess. Walang merienda kasi napakaluwang. Yan. Please use EasyFit. Ayan guys, pabilisan na. Nagtatanim. Guys, darating yung sprayer. At ilagay lang dyan guys habang nagtatanim siya. Hindi naman kasi pwedeng lagyan ng liquid sprayer guys kasi baka malusaw yung mga pananim. Guys, kaya pagka tumanda na kagaya na, ayan, pwede na lagyan. Ayan guys, nakita nyo kanina yung binaba ng isang taga-tanim guys. Yan, yung yellow nakalagay sa kanyang likuran, knapsack sprayer guys ang tawag doon. Yun ang pang-spray ng kuhol at pang-spray ng insekto. Ayan guys, ayan. Antayin lang natin guys na gagamitin yung knapsack sprayer sa bag-spray ng mga kuhol. Ang susunod dyan na activity ay bag-spray ng anti-kuhol. Hindi pa pwedeng sprayan guys dahil may nagtatanim pa. Pero pag natapos na yan guys, yan, pwede na sprayan ng kuhol. Kasi yan guys ay makati sa balat ng tao yung anti-kuhol guys. Ayan. Kaya tanim muna tayo guys. Kaya na nila ayaw, mag-spray na lang para sa wood. Ay guys, hintay lang tayo ng konti guys. At pag tayo pura guys, panurin na natin lahat ito. Malaman natin ang mga preso. Ayan guys, naisip ko yung machine guys. Siguro machine ng nagpla-planting rice dyan. Baka 30 minutes lang guys. Ayan, ilang ikot-ikot lang yan guys, tapos mabilis kasi yung machine rin na nagtatanim. Yan ay mabagal man sila o mabilis man sila, ang importante dyan guys, mayroon silang hanap buhay.
hindi sila mawawalan ng pera dahil ng trabaho. Ang problema lang guys ay baka dumating na rin yung planter, yung machineries na magtatanim. Napanood nyo na ba guys yung vlog ko sa channel ko na planting rice, na umaso na ang agriculture na rice farming. Then na-imagine ko yung guys kung yun ang sumalpang dito, wala na naman itong anin na labor. And this yan guys, yung knapsack sprayer na yellow. Ayan ang pang spray ng kuhol. Yan. Bago spray guys ng anti-kuhol ay tapusin na, kasi yan ay makati. Pagkadukit sa balat ng tao ay makatis, kaya hindi pa pwede spray ng para sa kuhol. Hindi pa tapos ang planting rice, isang parte na to. Ayan. Tapusin mo na kasi sobrang luwang guys itong green na to. At nandiyan yung sprayer guys, nakahanda. Knapsack sprayer ang tawag nila dyan guys. Knapsack sprayer, pang spray ng hole. Ayan guys, tuloy lang tayo sa pagtatanim. Ayan. Napakalawang guys itong isang parte na to ng bukid. Medyo matagal-tagal din guys na tatapusin nila dahil maluwang talaga. Doble ang luwang sa kabila, doble ang luwang na natapos na kanina. Ayan guys, anim sila nagtatanim guys. Ayan. Nigarilyo pa yung isa. Hindi talaga makatisa, hindi man nigarilyo. Bisyo muna. Yung tayo makasama niya nakayoko. Siya ay nakatayo. Pagod na siguro yan guys, kaya ka tayo muna. Ayan. Okay, yun ko na rin guys yung isa. Yan guys, nakakalahati na yata sila nang natapos, pero malayo pa. Ayan. Ay, yung isa na naman, oh, yan.
Anim na sila guys, makikita natin. Anim naman na sila na nagtatanim. Ayan, 2, 4, 6, 7. Ayan guys, mabilis pa rin, hindi pa rin nagbabago ang bilis ng mga nagtatanim guys. Hanggang anong bilis nila kanina, ganun pa rin ang bilis nila hanggang ngayon guys. Yan. Kasi ang asset nila guys, yan. Kasi ang hanap buhay nila. Ayan, buti na lamang at wala pa yung machine na magtatanim, hindi pa nakarating dito sa Abra. Pero yung reaper machine guys ay nakarating na dito sa Abra. Mayroon na dito sa Abra guys yung reaper machine na ginagamit sa rice harvesting, at yun ang ipapakita ko dito sa channel ko sa chapter 3. Ngayon guys ay nasa chapter 2 pa lang tayo, kaya wala pa, hindi na pa natin makikita dito. Ayan guys, kalahati na. Ayan ang pang-pito guys, nakasama nila. Ayan, nakarami na may tanim guys. Ayan, nasa ibang gilid pala. Siguro mabagal yun na magtanim, kaya ayaw niya na tumabi sa mga mabibilis. Ayan guys, ano naman ang style, wag kang tumabi sa mga mabibilis dahil makukulong ka lang sa gitna. Kukulungin ka nila guys pagka ikaw ay mabagal. Ayan, kailangan wag kang tumabi sa mga mabibilis. Ayan guys, mga mabibilis yan. Ayan. Ayan guys, ang bilis nila. Ayan, malapit na matapos guys. Ayan, parang malalim na tubig guys ha? Parang lubog yata yung mga punlang palay pagka tinatanim nila. Ayan, mga delikado guys, pag di mo ni-spray ng kuhol yan, walang matitira yan guys, dahil lubog ang mga palay. Kakainin ka agad ng kuhol pag di na-spray yan ng kuhol yan guys. Ayan, parang bumibilis sila, walang kapaguran guys. Yan, kahit maghapon yan na kahit ilang ektarya yan guys na tataniman nila. Talagang matatapos yan agad. Mabibilis silang magtrabaho guys. Ayan. Mahigit ng kalahati guys ang natapos nila.
Talagang maluwang ang iniatras ng isang nagtatanim guys. Ayan, bilis oh. Ayan, talagang maluwang ang kanilang isang natatapos sa isang atras. Ayan guys, pito yata o 8 ang tinatanim nyo sa isang ayan. Ayan guys, malapit na sila sa dulo. Makikita natin ganun pa rin guys ang kabilis nila. Yan, kita nyo, nagbabago guys ang bilis na. Walang kapaguran yan guys ang mga manual labor na nagtatanim. Ayan, kaya lang kasi ang machineries less expenses na guys sa mga ito. Kaya lang kawawa naman ang mga ito pag na-delete na sila o na-phase out na sila sa pagtatanim. Pag mayroon na tayong machinery na gumagawa ng rice planting, kung machinery na ang magtatanim, talagang marami nang mawawalan ng trabaho guys. Kagaya sa Nueva Ecija, maraming nawalan na ng trabaho doon guys dahil sa rice harvester na reaper, at marami nang nagre-reklamo dahil yun na nga lang ang hanap buhay nila at nawalan pa sila ng hanap buhay. Ayan, sila ay mga trabador talaga guys ng mga bukid. Yun lang ang hanap buhay nila dahil wala naman silang bukirin. Ayan yung pinagkukunan nila ng panggastos nila pang araw-araw.
panggastos ng mga anak nila na pumapasok sa school. Guys, ngayon nawalan na sila. Kaya maraming kawawa na taga Nueva Ecija dahil ang Nueva Ecija isa rin yan sa rice granary sa Luzon. Napakaluwang din ang bukirin sa Nueva Ecija. Kaya marami doon ang trabahador noon nung wala pang mga machineries. Kaya ngayon kawawang mga na-face out doon na taga-gapas ang tawag nila doon. Silang naggagapas, wala na guys. Meron ng reaper na taga-gapas. Yan yung isang nagsabog ng fertilizer kanina na guys, at binabaranan niya yung daloy ng tubig kasi umiiksit na yung tubig. Kasi sayang yung fertilizer na sinabog niya kung aalis na yung tubig. Ayan guys. At yan, tapos na rin tong isa. Ayan. At lilipat na naman doon sa dulo. At hanggang dito na lang guys. At susunod ay chapter 3. Thank you for watching guys. Just click on my YouTube channel, Al Johnny Rick.